I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. Hallelujah. Oh, what a faithful God. Oh, what a faithful God have I. You are faithful in every way. Second stanza. Ulitin natin. Hallelujah. Oh, mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing what? Oh, glory, hear my reply, oh God. Tapat ang Panginoon. God bless you, Martin. The faithful God have I. It doesn't change. Ni anino man ang pagbabago ay wala sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, ang kanyang katapatan ay dakila. Purihin ang ating Panginoon. Dakila ang Diyos sa gabing ito, parapat lamang siyang saulian ng papuri, pagdakila at pasalamat. Tayo yumuko at manalangin. Dakila namin Diyos sa mga sandaling ito as we go on through to your word once again. Bayaan ang aming dalangin, Lord, linisin mo kami, hugasan mo kami. Gawin mo kaming handa, Lord, to receive what you want to say sa aming kalagitnaan. Sa mga sandaling ito, Lord, kami umaasa lamang sa iyo. Umaasa lamang kami na ikaw lang may magagawa sa aming kalagitnaan. Panginoon, ikaw ay tapat. Mula noon hanggang nanatili kang tapat sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. At ang sabi mo sa iyong mga salita, 2 at 3 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. At o Diyos, ang aming dalangin sa gabing ito, ikaw'y pumarito. Ikaw ang manguna, ikaw ang mag-lead sa amin. Patnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ano mga panggagambala ng kaaway ay mawasak, sapagkat ito'y walang puwang sa iyong presensya, O Diyos. Ang iyong presensya ay hindi itong building na ito, but Lord, where those people in your name that are gathered, naroon ka. At ang iyong presensya ay gumagawa. That is why, Lord, I'm praying na ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw mag-take control ng aming munting gawain. At Father God,
Ang aming nais sa gabing ito, ikaw ang aming makita. Huwag ang tao ang aming makita. Huwag ang tao ang aming marinig. Ikaw lang ang siyang magpahayag ng iyong mga sariwang mga salita upang sa mga sandaling ito ang aming taglayin ay hindi anumang mga intellect, anumang mga wisdom ng tao, kundi ang aming taglayin ay genuine na pagpapala mula sa luklukan ng langit. O Diyos, ang aming dalangin sa gabing ito, gumawa ka sa aming kalagitnaan. Ayan, Lord, sa kasimplihan, sa munti naming gawain, ikaw ang siyang gumawa. Ikaw mag-take control. Hindi hadlang ang bilang, hindi sukatan kung kompleto man ang mga musicians. So hindi, Lord, ikaw ang siyang aming kailangan sa gabing ito. Kaya sa mga sandaling ito, ikaw ang siyang gumawa. Kaya ang iyong mga salita, Lord, ay ipahayag mo sa bawat isa. Mula sa mga makikinig na mga tagal na hanggang din, Lord Diyos, sa mga baguhan pa. Sa mga makikinig through live stream, ikaw Diyos ang magpala. At bayan sa mga sandaling ito, ikaw ang siya tumugon ng aming pangailangan. Sapagkat, Lord, katulad ng sabi ng iyong mga salita, hindi kami naubuhay sa tinapay lamang, sa karne lamang, kundi naubuhay kami, lalong higit ang aming mga spiritual na pagkatao sa bawat salita na nagmumula sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, mangusap ka. Kailangan namin ang iyong salita, O Diyos. Kami ay mahina, kami ay limited, pero ikaw ang Diyos na limitless. Walang sukat, O Diyos, sa iyong kakayanan. Kaya sa mga sandaling ito, ikaw lamang siyang gumawa sa aming kalagitnaan. Pagpalay mong bawat isa at kung may mga papunta pa lamang, O Diyos, sa gawain ito, ikaw mag-ingat. At bayan kami mag-gather in your name na may kagalakan, na may kasiglahan. At bayan, Lord, kami mag-anticipate muli ng iyong paggawa sa aming kalagitnaan. Cleanse us, Lord, cleanse our hearts as we read through your words. At bayan, ikaw lamang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Ang papuri at pagdakila ay mawi lamang sa iyo, nag-iisang Panginoon, aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Ating palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Nalayan kayo makaupo sa gabing ito. Pero nirequest ko muna yung musicians natin mag-stay dahil walang song offering at testimony. I'll give us song offering na lang. Tapos, testimony. Ako na lang. At sa gabing ito actually ay mumunti lang naman din ang akin na handa. But I would like to sing a song sa ating Panginoon. I would like to offer a song na mauwi sa Diyos ang kapurihan at dadaanan din natin sa ating pag-uusap sa banal na sulatan ang mensahe ng awitin na ito. Gusto kong awitin, kung familiar kayo sa awit na nagsasabing it came to pass, pwede nyo akong sabayan at damhin natin yung mensahe ng awitin. Dahil napakaganda ng mensahe ng awitin. Sabi doon, yung mga problema, yung mga trials, it didn't come to stay. It came to pass. Mauwi sa Diyos ang papuri at pagdakila. Sickness must be present for healing to take place. Lives must be broken so they can be restored. We must stop looking at our hard times like they were dead and rose. Avenues to prove that He is Lord. Amen. It didn't come to stay. I should live by sight, I would be beaten down, because I can see past these walls of circumstances. But faith will be my substance, and my hope is in the Lord. And He will turn our sorrows into dance. And oh, He will turn my sorrows
The trials that we see today won't last long. Though it didn't come to stay, it came to pass. Though it didn't come to stay, it came to pass. The Lord will move that mountain if you only ask. The trials that we see today, it won't last. Hallelujah! Oh, it didn't come to stay, it came to pass. Oh, it didn't come to stay, it came to pass. Thank you, Lord, sa napakainam na awitin. Actually, may prepare akong different song. Thank you, Pastor Musicians, by the way. May prepare akong different na song offering. I would like to offer a song talaga sa Diyos, pero this song came to my mind late na. Salamat din sa effort ng ating mga musicians na nag-practice pa. At napaka-inam na awitin sa tuwing aking nababalikan itong kantang to, matagal ko na napakinggan. Napaka-buhay ng mensahe ng awitin. Sabi ng awit na kapag sa panahon ng problema, sa panahon ng circumstances, para bang kung mabubuhay lang ako, sabi ng kung mabubuhay lang ako sa paningin, ang hirap na mabuhay. Kasi hindi tayo makatingin past the wall of circumstances. Kaya sinabi rin sa banal na sulatan, so we walk by faith, not by sight. Lalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa mga paningin, hindi sa ating pandama, hindi sa mga bagay na current. Ang pananampalataya, ang sabi sa Hebrews, faith is the substance of things hoped for. Ito ang ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kung tayo lalakad sa pananampalataya, mga kapatid, doon tayo maglalagay ng ating pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Yung mga bagay na nakikita natin, yung mga results na pangit, yung mga current na circumstansya, yung mga problema, magbibigay lang sa atin ito ng trouble, ng pains. Pero sabi sa awitin, yung mga troubles na yan, hindi yan pumarito para manatili sa atin. It came to pass. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon sa awitin na yan. Actually, bago ko balik sa ating MC, I would like to sing us, or I would like na ating awitin niya na sama-sama dahil maganda ang mensahe ng awitin at mamaya siguro ay after ng ating pag-uusap ng salita ng Diyos ay pwede nating awitin. So sa gabing ito ay, again, bago tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, gusto ko lang magbigay ng testimony ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. At itong araw na ito ay very, siguro bagaman ayaw maalala, pero very memorable. At last year, exactly 1 year ago, actually around gantong oras din, ay kinuha ng Panginoon ng aking tatay. So, kung magre-reminisce lang tayo ng mga pangyayari, ay sabi ko kanina, hindi ako maiiyak pero ang hirap din, mahirap pala kapag ikaw na mismo magsasaysay ng mga pangyayari. At one Monday night, nung kami pauwi ng aking nanay mula sa office, so actually nakarating na kami sa bahay, around gantong oras din, mga 7 to 8, ay usual lang na araw, galing trabaho, galing Manila, uuwi sa bahay, papahinga. At sa hindi not usual, pagdating namin si Dada ay late, wala pa siya. Minsan ay late siya dahil may OT, pero very unusual. At sinalubong kami, dinorbe lang kami ng medyo parang padabog na nga. So dahil nga nagmamadali, yung mga taga-barangay or mga gwardiya dun sa Alta, kinato kami with the news na nakakagimbal dahil sabi, si ganito, si Micah, kayo po ba yung
Nakatira po ba siya dito? At yun nga, tumumba siya doon sa gate ng altar. Again, looking back, salamat pa rin sa biyaya ng Diyos na hindi siya tumumba elsewhere, dahil kung sakaling-sakali siya, baka mas mahirap naming ma-recover or mapuntahan or malaman ng situation. Pero yun nga, tumambad sa amin ng balita, tatay ko ay tumumba dun sa gate ng altar. At sa madaling salita, pinuntahan namin agad dahil dadalhin na raw sa ospital. Personally, parang hindi pa rin makakaniwala. At tumambad sa amin yung tatay ko nakahiga. At hindi ko kinaya na tumakbo. At dahil susugod na rin siya sa ospital, hinayaan ko na rin. Sumunod kami sa ospital. Pero doon sa ospital, it was pronounced na dead on arrival na. At sa tuwing magre-recall ng mga ganong karanasan, napakahirap, napakabigat pa rin. Bagaman, personally, I believe I took it well. Dahil maraming mga tao na ngayon na kapag dumarating sa panahon na especially mga mahal nila sa buhay ay kinuha ng Panginoon, it will really change their lives. At nung kinuha ng aming tatay, exactly a year ago, para bang isa yun sa mga araw na gusto mo nang kalimutan, gusto mo na agad mag-move on. At para bang reality pala yun, yung sasabihin ng mga nasa pelikula na kung pwede lang panaginip to. At ganun ka rin. Lord, panaginip lang ba to? Kung pwede lang, magising na. Dahil, truth be told, ay napakahirap. Kita ko yung aking nanay umiiyak, mga kapatid. At sa biyaya ng Diyos, I have to stay strong. I have to be a man, sabi nga sa Bible. At syempre, bilang tao ay limited tayo. May mga times na talagang maiiyak ka na lang. Ako nagasikaso sa aking tatay para dalhin siya sa funeral homes. At salamat na lang din sa pag-iingat ng Diyos dahil yun, yung may mga times na tulala ka, pero nakakarating ka pa rin sa destination. At salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Pwede tayo mag-eulogy dito, pero hindi natin gagawin dahil ito ay gabi ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, to testify lang, it has been a really difficult night para sa aming family. It has been a really difficult week dahil nung Lunes yung nangyari, kinakailangan ma-process agad dahil I believe holidays kasi nung Thursday tsaka nung kinamandayan, may mga holidays na naiipit at kinakailangan ng maasikaso si Dada, yung mga gastos, yung mga expenses. It has been a rough week. Sabi ko rin na it has been a rough month. Dahil syempre yung process para tanggapin, para pagpasalamat sa ating Panginoon, ma-accept mo na ito yung mga nangyari. At makita mo na there's always a purpose na ginawa ng Diyos. Hindi yun madali. It is tough para sa aming family. It is a tough month. At masabi ko na rin, it has been a tough year. Yung 2024 ay isa sa mga taong sabi kong kung iraranking lang natin yung mga taon. Unti pa lang naman yung taon na binubuhay ko sa lupa, pero kung iraranking yung mga taon, baka yung 2024 na yung pinaka-low. Low lights ng aking buhay. Alam niyo mga kapatid, for that year, personally, ay aside sa pagkamatay ng aking tatay, ay naging napakahirap nung taon para sa akin. Maraming mga issues, maraming mga nangyayari, mga concerns. At dumating din sa point, after ilang months lang kunin yung aking tatay dahil sa, we presume na heart failure. Nung tumambad naman sa akin, nagpa-check up lang ako dahil sumakit yung aking paa. Tumambad naman sa akin na yung results ko sa high blood, sa cholesterol,
sa uric, sa liver ay kagimbal-gimbal, to say the least. At pati yung doktor nagulat, sabi sa akin ng doktor, so sure ka ba sa yung results na to? Baka naman sa matanda. Dahil yung aking results ay sobrang taas. Imagine, yung tatay mo ay heart failure, yung cause, tapos ikaw ay related din dun yung magiging sakit mo. Napakahirap, mga kapatid. Personally, ay nakaramdam ako ng takot. Natakot ako. Dumating sa point na meaning ko nang hina yung aking pananampalataya. Dumating sa point na ako ay kinabahan. Ayoko pa mamatay. Ang ganong mga statement. Pero kahit na ganong karaming beses nating binabasa sa Bible na ang kamatayan ay ginapin na ng Panginoon. Pero kapag kasunod-sunod yung mga pangyayari sa buhay mo, minsan maapektuhan ka na talaga. Dumating sa point na sabi ko, ayoko pa mamatay, Lord. Bata pa ako. At of course, nung sinabi ko rin yung binrake out ko rin yung news sa akin nanay, ganun din yung kaba niya. Siyempre dahil sa mga recent na pangyayari. Personally, aside nga dun sa emotional distress, dumagdag pa itong physical na distress, dagdag din yung burden, emotional. Ang last year for me, mga kapatid, hindi ako very vocal. Siguro, bihira lang sa inyo makakaalam kung anong talagang kalagayan ko. Kahit nga nanay ko, minsan hindi rin alam eh. I'm not very vocal sa aking mga kalagayan. Pero, to tell you honestly, ang aking kalagayan last year is very rough. Sobrang hirap, sobrang bigat. Dumating sa point na, I have to be honest sa inyo, dumating sa point na dahil may mga ministries ako na hinahawakan last year ay talagang na-burnout na rin ako. Yung burnout na pagod, sa stress, sa mga, of course, may dumarating na mga issues, mga concerns. Dumating yung point na physically, sabi ko, pagod na ako, Lord. Ayoko na. Sa youth ministry, sa music ministry, even sa mga general issues and concern. Kung magiging honest lang ako, no? Kuya Buboy, kung okay lang sana, pag may mga issues na usapan, ayoko na sumama kasi masakit na yung ulo ko. At sa sobrang stress, sa sobrang pagod, talagang hindi ko na kinakaya. At dumating sa point, bago matapos yung taon last year, sabi ko, ayoko na. Magiging honest ako sa inyo, unti-unti kong tinatry na para bang i-give up na. Salamat sa biyaya ng Diyos, si Brother Mike ay ginagamit niya sa music, kagapay, katulong. Dahil personally talagang karamdam ako na sobrang hirap, sobrang bigat. At ganun yung aking kalagayan last year, para bang yung kapaguran ko ay hindi na, kulang na yung tulog. Hindi na makaka-suffice yung tulog para mapunan yung kapaguran. Kahit na matulog ka, kahit na magising ka, kahit na nagja-jogging ako, at para lang ma-clear yung isipan, pero talagang pagkatapos pagod pa rin. Hindi naging mainam yung aking pakiramdam, madalas ako may sakit. At sa madaling salita, emotionally, physically, spiritually, financially din, pagod na. Of course, may mga paggawa ang Diyos. At kung minsan bilang tao, isang pagkakamali natin o overlook natin yung maraming mga ginawa ang Diyos. Last year is maraming ginawa ang Diyos sa mapagpala. Maraming ginawa ang Diyos sa blessing. Pero sa tuwing mag-look back ako ng last year, parang ayoko nang balikan tuloy. Kasi sa mga napakaraming mga ginawa ng kaaway na mga panggugulo, pabibigat. Dumating sa point, October, November last year, sabi ko, ayoko na. Magiging honest ako sa inyo, magiging tapat ako sa inyo, sabi ko, gusto ko na mag-give up. Upo na lang ako dyan. Bagaman madalas sinasabi ng mga maangaral behind this pulpit,
Pero mas naging reality sa akin, ayoko na, Lord. Pwede bang ano na lang ako? Pahinga na lang. At sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil nasa kalagayan pa ako ng burnout, mga kapatid, nasa kalagayan ng pagod, nasa kalagayan ng exhausted yung isipan, yung puso, lahat. Of course, sa biyaya ng Diyos, I have to prepare pa rin para sa mga kabataan. Kasagsagan ng pag-prepare ko sa mga kabataan, para sa mga kabataan. I have encountered a very familiar verse. Naging reality sa akin yung talata sa Matthew chapter 11, verse 28. Nanood ko dito. Sabi kasi doon, sila na mga napapagod. Sabi ko, aba, ako yun ah. Naging reality sa akin, Lord, pagod na ako. Nabasa ko bigla, sila na mga napapagod. At sabi pa doon, sila na mga napapagod at nabibigat ang lubha. Ako yun, Lord. Sila na mga pagod, sila na mga napapagal, sila na mga nabibigat ang lubha. Sabi ng Panginoon, pumarito kayo at akin kayo yung pagpapahingahin. Come to me and I will give you rest. Una, naisip ko tuloy, pabiro. Pagpapahingahin, mukhang kasi pagpahinga papahinga ka muna, parang suspension ba yan? O, pahinga muna, hindi muna mag-serve. Mukhang ganun yung masarap magpahinga, di ba? Pero, kakaiba ang ino-offer na pagpapahinga ng ating Panginoon. It's more than just pagpapahinga na hindi ka muna mag-serve, pagpapahinga na nasa bahay ka lang. Alam niyo, yung ino-offer na kapahingahan ng Diyos ay higit pa sa ganung mga bagay. Marahil mapahinga ka, makatulog ka, mapahinga ka sa mga stress, mapahinga ka sa mga ministry work, pero yung ino-offer na kapahingahan ng ating Panginoon ay kakaiba. Hindi ito simpleng kapahingahan lang ng ating mga physical na pangatawan. Hindi ito kapahingahan lang na emotions. Ito'y kapahingahan na mula sa loob, spiritual, deep inside, yung kapahingahan ay bibigay ng ating Panginoon. Mula sa loob, pati yung physical mo, lahat-lahat, ikaw ay totally mapapahinga sa presensya ng ating Panginoon. Yung kapayapaan sa isip, yung spiritual na kapayapaan, yung physical na kapayapaan. Na-encounter ko bigla at hindi ko mapigilang maluha nung time na yon. Lord, salamat. Salamat sa kapahingahan. Higit sa mga kapahingahan na inaasam ng tao, bilang tao, inisip ko agad, pahinga agad sa mga tungkulin, pahinga agad sa ganito ganyan. Dahil yun yung iniisip natin effective. Pero ang kapahingahan pala sa presensya ng ating Panginoon na iba. Hindi ito kayang gawin ng tao. Sabi sa tutuloy natin basahin yun, sabi doon, pasanin ninyo yung aking pamatok. Paano ba pagpapahinga, Lord? Ipapasa na naman yung pamatok. Alam ba pahinga? Pero hindi pala pahinga na kuya-akoy ang gusto ng ating Panginoon. Gusto niya, learn from me. Pasanin mo ito. Gayahin mo ako. Live my life. At ang sabi doon, you will find rest for your souls. Hindi lamang kapahingahan ng pisikal, hindi lamang kapahingahan ng isipan, kundi kapahingahan sa kaluluwa. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon na yung bagaman yung last year ay nakakapagod, exhausting, very tiring. At dumating sa point, reality na gusto ko nang sumuko. Pero salamat sa kapahingahan na binibigay natin Panginoon. Salamat na maagap siya. Hindi siya nauhuli. Hindi niya hinayaan na talagang magpahinga ako sa kaisipan ko lang. O yung mga pananaw ko lang, yung mga concept ko lang ng pahinga. Pahinga pala na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kakaiba. Kapahingahan na papasanin mo rin yung pamatok niya. Gagayahin mo kung anong pamumuhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Gagayahin mo ang kanyang pamumuhay. At ang sabi doon yung kapahingahan na yun ay sa kaluluwa natin. So salamat sa biyaya natin, Panginoon, mga kapatid. Nandito ako ngayon nakatayo sa inyong harapan, hindi sa aking sarili.
May testify ko ngayon sa mga sandaling ito, buhay ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kanyang kalakasan sa panahon na tayo mahina, ito ay supisyente, ito ay perpekto. Hindi ito peke. Yung kalakasan na yan, hindi yan symbolical. Yan ay reality na ating mararanasan sa ating mga buhay. Kalakasan sa panahong tila ba ayaw mo na, sa panahong burnout ka na, sa panahong pagod ka na, at tila ba ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Yung parang nakasanayan na lang na paglilingkod dahil sa sobrang kapaguran sa mga pangyayari sa buhay na ito. Naging reality sa akin yung sabi ni Pablo, I will glory in my infirmities so that the power of Christ may rest upon me. At salamat sa ating Panginoon na nakatayo ko sa inyong harapan. At aking family din, ang nanay, mga kapatid, hindi namin ito magagawa, hindi kami makapagpatuloy kung wala ang biyahe ng ating Panginoon. So, salamat din sa pag-indulge na unting pag-remember lang sa akin tatay dahil ang kabutihan ng Diyos talaga ay hindi nagbabago sa ating mga buhay. At narito ko ngayon dahil sa biyaya natin Panginoon, sa maggawa ng ating Diyos sa aking mga magulang. At marami pang kwento mga kapatid. Pwede ko ikwento anong karanasan ko sa aking buhay dahil hindi nga ako makwento eh. So, ganitong opportunity lang ako makapagkwento. Pero, saka na yun, importante ngayon sa gabing ito ay ang ating Panginoon ay makapurihan, maluwalhati at madakila sa ating kalagitnaan. Salamat sa biyaya natin Panginoon na sa panahon ng mga pagsubok natin, meron siyang binibigay na kalakasan. At alam niyo ba mga kapatid, sa pag-uusapan sa gabing ito, hindi lamang basta kalakasan sa panahon ng pagsubok ang kanyang i-offer. Gusto kong basahin natin sa Genesis chapter 15. Basta tayo na ilang mga talata to meditate sa gabing ito. Kunti lamang ito mga kapatid. Gusto ko lang tayo mag-meditate sa kabutihan natin Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 15 verse 12, as the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abraham, know for a certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and will be servants there. And they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. What a mighty promise na binigay ng ating Panginoon. Gusto kong pag-usapan natin, pinamagatan kong, your afflictions has an end. Yung ating mga pagsubok, yung ating mga afflictions, yung ating mga trials, yung mga testing, ito'y mayroong katapusan. Do you believe that, mga kapatid? Sino ngayon ang problemado sa gabing ito? May mga problema ba kayo? May mga karamdaman? May mga pangangailangan ba kayo? Be comforted sa ating pag-uusapan sa gabing ito. Your afflictions has an end. Nung sinabi ng Diyos ang kanyang pangako kay Abram, ang iyong mga offspring, idadalhin ko sa lupain na foreign para sa kanila. Alam natin nangyari ito sa panahon ng Exodus. Nung sila ay pumunta sa Egypt dahil kay Joseph. Di ba? Nagkaroon ng famine sa lupain ng Canaan. Dinala ni Joseph ang kanyang mga kapatid at kanyang tatay sa Egypt. Doon sila nanirahan for many years. At dumating ang panahon na merong binangon na isang parao sa Egypto na hindi nakakilala kay Joseph. Nakalimutan na ang mga storya na nakalipas. Nakalimutan na ang treaty or ang pact na ginawa ng mga Israelites at ng Egyptians. Sa panahon nila Joseph, payapa sila na mamuhay. Pero nung dumating yung paraong ito, binigyan siya ng
dumating sa kanyang inspiration na kailangang itong mga Israelites ito, hindi dapat natin ito ituring na atin. Dahil hindi natin ito mga kalahi. Sila ay mga alipin. Sila ay mga hindi natin katulad. At sa madaling salita, nagpasimula ang great troubles ng bayang Israel. Pinangako ng Diyos kay Abraham yan. Abraham, ganito ang mangyayari. Dadaling ko ang bayan doon sa lupain na hindi nila lupa at sila'y magiging alipin doon. At ang sabi natin, Panginoon, for 400 years, kayo ay afflicted doon. 400 years, ilang generations yan? No, 4 na generations. For 400 years, afflicted kayo. Kayo ay mahihirapan, kayo magdudusa. Pero hindi doon natapos ang pangako ng ating Diyos. Ang sabi niya, darating yung panahon, at that end ng 400 years, I will bring judgment on the nation that they serve. Sa madaling salita, ibubuhos ko ang paghahatol sa Egypt. At ang sabi doon, after ko ibuhos ang hatol, kayo ay lalabas doon with great possessions. Hindi kayo lalabas doon na barely alive. Hindi kayo lalabas doon na para bang gulan-gulanit. Hindi kayo lalabas doon na struggling. Hahatulan ko ang bayang Egypt at lalabas kayo doon with great possessions. Gusto kong makita natin sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang isang simpleng bagay. Nang ang ating Diyos, siya ang nag-set, siya ang nag-plan, siya ang nagpakita kay Abraham na ganito ang mangyayari. Sa madaling salita, even yung mga pagkakataon na dumaan tayo sa mga problema, sa mga trials, sa mga worries, God already knows it. And God has already set it for you. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Hindi ito nagkataon lang sa silong ng langit. Hindi ito, sabi ko nga sa mga kabataan before, hindi ito ruleta lang na kung sino yung matama na pangalan, siya yung magkakaproblema. Lahat ng mga bagay ay isinet na ng ating Panginoon. Same thing as this one. Noong ang ating Diyos ay nangusap kay Abraham, 400 years, magdudusa kayo. 400 years, kayo ay mahihirapan. Pero darating yung panahon, matapos yan. Time will be up. At yung mga afflictions ay matatapos. Abraham, 400 years, mahirapan kayo. Sige, maraming mga mangyayari dyan. Baka ilan sa inyo mamatay, ilan sa inyo magutom, ilan sa inyo ay pahirapan. Pero after nyan, hallelujah, sakto 400 years, on the dot, on the time appointed by God, matapos ang inyong afflictions. At ang inyong lalabas kayo dyan, hindi mga talunan, hindi mga barely alive, lalabas kayo dyan with great possessions. Hindi ba napakagandang pangako, mga kapatid? Darating yung mga afflictions sa ating mga buhay. Darating yung mga kalungkutang kalumpayan. And God has set it already for you. Ibinigay ng Diyos sa'yo, pinahintulot ng Diyos sa'yo na mangyari. And God already has it in mind. At mga kapatid, yung mga bagay na yan, it didn't come to stay. May simula yan, mga afflictions, mga problema, may simula yan. Merong appointed time ang Diyos para yan ay tapusin. Nainiwala ba kayo doon, mga kapatid? Pinag-uusapan natin previously, pinag-uusapan, dinidiscuss ng ating beloved pastor, kung paano ang judgment begins at the household of God. Dumarating yung panahon na tayo ay kinakailangan dumaan sa mga trials, sa mga problema. As long as hindi tayo nag-suffer as a murderer, as a thief, no? As long as hindi tayo nag-suffer dahil sa ating mga kapabayaan or kasalanan, ang sabi doon, don't be surprised kapag dumating yung mga various trials, yung mga various na kabigatan, yung mga various na problema. Dahil kung darating sa atin yung mga trials, yung mga problema, di ba, napag-usapan natin before, ito ay magpo-produce
ng isang pananampalataya na purong ginto. Yung mga problema, yung mga trials na darating, sabi nga ni Peter, or sabi ni James, count it all joy when you fall into various trials. Ibig sabihin, samot-sari, iba-iba mga trials, may malaki, may maliit, may mahaba, may maikli. Samot-sari mga trials. Pero pinapahintulot ito ng Diyos, merong comfort sa salita ng Panginoon, na ito'y pinapahintulot, ito ay pinlano, ito ay mangyayari sa atin, hindi para tayo ay i-destroy, kundi para tayo ay turuan, moldehin, ayusin ang ating mga buhay. Diba? Kaya nga, judgment must begin at the household of God. Yung mga nangyayari na yun sa ating mga buhay, it didn't happen para tayo ay sirain, kundi para tayo ay moldehin. Pero it seems sometimes, kapag dumadanas tayo sa mga problema na yan, sometimes it seems long. Sino dito may mga struggle sa karamdaman na, mahabang panahon na kayo nag-struggle? Mga problema na tila ba, parang sa habang panahon, tagal ninyong problemado. Mga circumstances na para bang hindi nagbabago. Parang walang katapusan ng mga problema, mga trials. Sometimes sumarating yung panahon, may mga problema kayo na sobrang hirap, sobrang bigat. At parang wala nang katapusan. And kung minsan, Lord, gaano katagal pa tong problemang ito sa aking buhay? Lord, ang hirap na itong problema na ito. Lord, ang daming mga problema na dumarating. Hindi ko na kaya. Sobrang hirap. Sobrang bigat. Pero napakaganda nung pangako. Abraham, may afflictions na darating, pero hindi to matapos na lang ng walang date, walang deadline. God has already set a deadline. Itong problema na ito, 400 years lang ang nilaan ko dyan. Itong affliction na ito sa bayan ng Israel, 400 years lang nilaan ko dyan. And afterwards, you will receive blessing. So I can say sa gabing ito, at ito lang yung gusto kong makita natin mga kapatid, God has already set the end date sa inyong mga afflictions. Ang inyong mga afflictions, ang inyong mga problema, ang inyong mga trials, may katapusan yan. At lalabas kayo dyan, hindi mga gula-gulanit. Matapos ang inyong mga problema, at kapag natapos ang inyong mga problema, lalabas kayo na hindi parang barely alive. Inawit natin, tema natin last time, no? The Lord has kept me alive, hindi barely alive. No? Yung parang, ibig sabihin ng barely alive, yung parang kulang na lang yung lamok yung pumirma. Dahil buhay pa siya, pero parang mamamatay na. No! The Lord has kept us alive. Buhay pa rin sa biyaya niya. Pinalakas. Isang magandang mababasa nga sa Bible, no? Isang magandang trivia doon. Sa paglalakbay ng bayang Israel, ilang taon sila naglakbay doon? 40 years. Yung kanilang mga sapatos hindi nasira. Diba? Imagine that. Naglalakbay ka, desierto, mga uneven na lupa. Hindi pa yun asfaltado, hindi pa yun mga maayos na pavements. They have walked around the wilderness for 40 years and yet their sandals ay hindi nasira. Why is that? Because the Lord has kept them alive. Pero, may mga pinatay din ng Diyos doon eh. Pero what I mean is, ang Diyos ang humawak sa kanila. Diba? Ang Diyos ang nag-ingat sa kanila. It is not man's doing. It's by God. No? Hindi dahil magaling yung mga sapatero sa Egypt, kundi it's by God's doing. So yung mga trials, yung mga afflictions, it has an end date. May katapusan yan. At sasabihin ko sa gabing ito, God knows. Alam ng Diyos kung kailan. Dahil ang Diyos mismo ang nagplano niyan sa iyong buhay. Una, be comforted na merong katapusan lahat ng ating mga problema. Lahat ng inyong mga trials, gaano man yan kabigat, gaano man yan kababaw, lahat ng mga problema, may simula yan, meron yang katapusan. That's the basic rule. May simula, may katapusan. Hindi yun pwedeng walang simula, walang katapusan. Magiging Diyos yun, pag ganon. Lahat ng yan, may simula at may katapusan. Ang Diyos lang natin yung walang simula at walang katapusan.
Ang mga problema ay itinakda na ng ating Panginoon, mga afflictions, ang mga trials ay sinet na ng ating Panginoon. From the start to the end. Isang quote na nabasa ko, gusto ko nang basahin yung quote. Sabi doon, when God puts His own people in the furnace, He keeps His eye on the clock and His hand on the thermostat. God knows how long and how much. Nakita niyo yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag tayo ay nilalagay sa hurno, not para i-judge, kundi para, katulad nga ng sabi dun sa Peter, 1 Peter chapter 1, verse 6, verse 7, yung pananampalataya, it should be tried by fire. At kapag tayo ay sinasabak doon sa trial ng fire, alam ng Diyos yung temperature, alam ng Diyos kung gaano katagal. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa apoy ng pagsubok ng sobrang tagal. Kasi masusundog tayo. Alala ko yung sa preaching pa ni Pastor Robert, di ba? Yung bride, dadat na ng bride na hindi gulagulan, hindi destroyed, kundi pinalakas, pinatibay. No? At kapag tayo darating sa mga problema, hindi ilalagay ng Diyos for too long tayo sa mga problema. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa mga problema ng sobrang tagal. Sakto lang. Sakto lang. Para ma-fulfill yung purpose. Matry yung pananampalataya with fire. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa mga trials na napakainit ng sobra sa init. No? God will not put us in the trials na sobra sa init. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang sa init, sakto lang sa haba, para ano? Ano bang purpose ng Diyos kung bakit tayo nalalagay sa mga trials? Para yung ating pananampalataya, it can be tested through fire. Lumabas yung genuine, yung pure, yung tunay na ikaw, yung pananampalataya. Kaya napakaganda ng quote na yun, no? Kapag tayo nalalagay ng Diyos sa hurno ng mga testing ng pananampalataya, God knows how long and how much. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, di ba? No temptation, sabi doon, masaya natin doon, no temptation has overtaken you that is not common to man. Kapag dumating yung mga temptations, yung mga trials, yung mga testing, dumarating sa ating mga buhay, walang rare case o walang sobrang rare case. Lahat ng yan, it's very common. Nag-iba lang ng circumstansya, nag-iba lang ng mga pangyayari, nag-iba lang ng mga tao na pinanggalingan, and so on and so forth. It's common to man. But sabi doon, God is faithful. Do you believe that, mga kapatid? Ating inawit kanina. God is faithful. And He will not let you be tempted beyond your ability. Hindi kanya hahayaan na i-test, i-try, i-tempt higit sa iyong makakayanan. Do you believe that? But sabi doon, with the temptation, He will also provide the way to escape. Dalawang bagay na gusto kong tingnan natin dyan, ano? Una, He will not let you to be tempted or to be tested beyond your able. Sakto lang. Yung mga darating na problema, yung mga darating na trial sa inyo, it's not beyond your ability. Sakto lang yan. Kung minsan mahirap tanggapin, ang hirap, Lord, pagsusuko na ako. Pero on God's perspective, may comfort. Sabihin, on your ability, kaya mo yan. You can do it. It's not beyond your ability. Sa paningin mo, ang hirap. Katulad ng ating inawit kanina, kapag nandiyan yung mga pader na circumstansya, it's difficult. Pero, the Lord knows your ability. At bibigyan kanya ng mga pagsubok na kaya mo. Kung sakali man, na talagang sumuko ka, merong pang option 2. Sabi doon, kung talagang nahirapan ka, huwag ka mag-alala. Dahil kasama ng temptation, kasama ng testing, ang Diyos ay nag-provide na rin ng way of escape. Kung talagang no choice na, emergency exit na, dahil talagang susuko na, give up na, huwag ka mag-alala. God has provided a way to escape.
Di ba? Nakakatuwa mga kapatid. Hindi na tayo hahayaan na too much yung ating mga pagsubok, na too much or too long yung ating mga pagsubok. He knows your ability better than you know yourself. Alam ng Diyos ang inyong kakayanan. Kung darating yung mga pagsubok na napakabigat, one assurance na pwede natin makita, alam ng Diyos ang iyong kakayanan at pinagkakalob niya ito sa iyo. It's not beyond your ability. At kung dumating man sa panahon na tila ba gi-give up ka, merong emergency exit. May nag-provide ang ating Panginoon ng way for you to escape para ikaw'y makalabas. Dahil mga kapatid, ang purpose ng Diyos sa mga pagsubok ay hindi para i-destroy kayo. Ang purpose ng Diyos sa mga pagsubok ay hindi para tupukin kayo ng apoy. Sa pag dumarating ang apoy ng problema, hindi para, ubos na. Hindi ganon. But para ang inyong mga pananampalataya ay magkinang, mag-shine bright even more. Hindi dumarating ang mga problema para kayo ipaalisin sa church. Hindi dumarating ang mga problema para kayo ay lumabas sa gawain. Of course, we know na yung mga problema darating dahil kuminsan may mga kasalanan tayo. Pero I'm not talking about that. I'm talking sa mga testing na nangyayari out of Christ's sake. No? Yung mga panahon na dahil kay Kristiyano, darating yung mga problema, mga pagsubok, hindi yan darating sa'yo para ikaw ay tupukin dito sa church or para masunog ka o para paalisin ka. But rather, to instruct, to build, to teach, para ikaw ay lumago pa sa pananampalataya. Nakikita niyo ba yung mga kapatid? Hindi ilalagay ng Diyos ang mga testing ninyo hotter than your ability. Or mas mainit pa kaysa sa inyong mga kakayanan. Hindi magbibigay ang Diyos ng mga problema na mas mabagsik pa than necessary. Alam ng Diyos yung purpose sa bawat mga problema. Naniniwala ba kayo doon? Alam ng Diyos yung mga purpose sa bawat mga circumstansya na nangyari sa atin, mga pangit na circumstansya. Alam ng Diyos ang dahilan bakit niya ginawa yun. Naniniwala kayo doon, mga kapatid. Hindi ang Diyos na bigla doon, may karamdaman si brother. May karamdaman si sister. Anong dahilan bakit? Hindi ganon. God knows it. Alam ng Diyos, why? Why darating ikaw sa mga pagsubok? Bakit ganito kalaking pagsubok? Bakit ganitong kalaking problema? Ganito katagal? Alam na ng Diyos yan. Ang Diyos ang nag-set niyan. Ang Diyos ang nagplano niyan. At merong comfort, mga kapatid. Hindi to mas mainit than usual. Or hindi to mas mainit than you need. Alam ng Diyos kung anong kailangan mong apoy. Gano'ng kainit ng apoy na pagsubok. At doon lang niya isa-set yun. Hindi sobrang init. Sakto lang. Sakto lang on your ability. Sakto lang sa purpose na nais ng Diyos. Kung medyo matigas-tigas yung ginto, maraming mga bato, kinakailangan sigurong dagdagan ng onting init. Pero huwag ka mag-alala, hindi sosobrahan ng Diyos. Yung init ng pagsubok, sakto lang. He knows the right temperature. At alam din ng Diyos kung gaano katagal. Gaano katagal darating yung mga pagsubok, gaano katagal ikaw mag-struggle sa bagay na ito, gaano katagal na yung mga problema ay may encounter mo sa iyong buhay, God knows it. Naniniwala ba kayo na sovereign ang Diyos, mga kapatid? Then, He is. He is a sovereign God. Even sa mga pagsubok natin, even sa mga circumstansya natin, He is in control. Marami tayong mga talata nabasa na before, hindi ko na po babalikan, pero if you want to take note, yung 1 Peter chapter 1 verse 6, diba? Nasabi doon, for a little while, rejoice. Kung dumarating kayo sa mga trials na for a little while lang, dahil ito nga yung mag-produce sa atin ng pananampalataya. 2 Corinthians chapter 4 verse 17, yung mga trials na yan ay, it's not, sabi doon, it is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Maganda yung mga adjectives na ginamit dyan. Light, momentary, affliction. Magaan at saglitan. Yung mga afflictions na yan, kahit gaano pa kalaki yung kabigat. Kaya nasabi dito, light, momentary affliction,
Imagine si Pablo, yung kanyang mga afflictions ay hindi biro, mga kapatid. Hindi siya, hindi mga simple lang yung kanyang mga pakikibaka. Siya ay wanted, siya ay nagatago-tago din dahil mayroong mga nais pumatay sa kanyang buhay. Tinestify niya yun, di ba? Na shipwreck siya, palibot-libot siya, walang matuluyan, Hindi biro ang buhay ni Pablo. At ang sabi doon, ang kanyang testimony, it's just a light, momentary affliction. Sabi doon, magaan lang at saglitan lang. At sabi doon, yung afflictions na yan ay pinre-prepare tayo para sa kaluwalhatian na nag-aantay. Another related verse, di ba? Romans chapter 8, verse 18. Yung mga testing na yan, yung mga trials na yan, yung mga sufferings na yan, are not worthy to be compared. Hindi siya may kukumpara sa mga kaluwalhatian na nag-aantay. Yung mga trials na ating mga dinadanas, hindi natin pwede kumpara doon sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. It's not worthy to be compared. Diba? So mga kapatid, itong mga bagay na ito, nakikita natin, naiintindihan natin, nabasa natin yan before. So hindi tayo mag-deep dive dyan. Pero, naiintindihan natin, naunawaan natin na mayroong purpose ang Diyos kapag dumarating tayo sa mga pagsubok. Nakikita natin na bibigay ng Diyos, set ng Diyos ang pagsubok on the right temperature, on the right length ng mga pagsubok para ma-accomplish nito yung purpose. Kung kinakailangan ang turuan ng Diyos na magpakumbaba, the right testing, the right temperature, the right length. Hindi niya sobrahan, hindi niya iinitan, sakto lang. Para ikaw ay magpakumbaba. Parang tayo minomolde minomolde as a potter molds the clay. Hindi niya sobrahan yung pagmold. Hindi niya didiinan. It's just right. It's just enough. Para mamolde ng maayos yung clay. At ganun din ang ating Diyos sa atin. Yung mga pagsubok, yung mga testing, sakto lang yung tagal. Sakto lang yung init. Para ma-accomplish ng Diyos kung anong nais niya gawin sa iyong buhay. Kung may kinakailangan maalis na malaki, then, kinakailangan siguro medyo matagal-tagal. Pero huwag ka mag-alala. It's not longer than it needs to be. Hindi to mas mahaba than necessary. Yung length, yung kung gaano katagal yung pagsubok, kung gaano kabagsik ang pagsubok, it is just right para i-address ng Diyos yung kinakailangan niya i-address sa iyong buhay. At merong comfort doon, mga kapatid. Na kung meron tayong mga trials ngayon, kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na ito, may comfort doon. Yung pagsubok na dinadanas mo ngayon, it's just right for you para ma-accomplish ng Diyos ang kanyang purpose sa iyong buhay. Ang Diyos ang may control. Ang Diyos ang sovereign. Alam niya ang simula, alam niya ang dulo. Alam niya ang mangyayari in the end. Alam niya kung gaano kainit, kabagsik ang pagsubok. Kung may makita man tayo mga kapatid na sobrang bagsik ng kanilang mga pagsubok, hindi natin maintindihan minsan, di ba? Bakit ganun nawalan siya ng mahal sa buhay? Bakit ganito nangyari sa kanya? Minsan hindi natin maintindihan why. At matutulad tayo sa mga kaibigan ni Job. Siguro may ginawa kang kasalanan. Siguro ganito, siguro ganyan. Pero God knows it. Alam ng Diyos ang purpose niya. Ito may pasimula, ito may katapusan. Di ba nung in-instructan, mamaya mapupunta natin, no? Pero nung in-instructan ng Diyos ang diablo na galawin si Job, meron lang limits. Okay? Hanggang katawan ka lang. Yung inner man yan, wag mong gagalawin. Sabi natin Diyos, akin yan. That's His limits. Of course, yung matindi, sobrang tindi na pagsubok na nangyari kay Job. Pero hindi nagalaw yung kanyang inner man. Because God knows. God sets the limits. Kung gaano katagal at kung gaano katindi. So, ma-comfort tayo doon, mga kapatid. Kung may mga pagsubok kayong pinagdadaanan, may mga trials, may mga karamdaman, may pasimula yan, may katapusan yan, at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. God is sovereign.
Tamang init lang yan for His purpose to happen sa iyong buhay. Tamang length yan for His purpose to happen sa iyong buhay. Sabi doon sa isa ko pang quote na nabasa, He has a purpose in your pain, not for destruction, but for instruction. Yung mga pain na dinadanas mo sa iyong buhay, ang purpose ng Diyos ay hindi para tupukin ka. Hindi ito slow burn na ginagawa ng Diyos na parang dahan-dahan kang tinutusta hanggang masunog ka, hanggang mamatay ka. Hindi ganoon ang ginagawa ng Diyos sa mga pagsubok. Yung mga pagsubok ay dumarating, hindi para dahan-dahan ka i-destroy ng Diyos, kundi para ikaw ay turuan. Tayo ay turuan. Tayo ay imolde pa ng Diyos into His likeness. At alam ng Diyos ang kanyang ginagawa down to the smallest of details. Alam ng Diyos ang magiging epekto sa iyo ng problema. No? Hindi nagugulat ang Diyos na, umiiyak ka dahil ganito problema na binigay ko sa iyo. Dali-dali lang yan. Hindi ganon. Alam ng Diyos yung resulta kapag pinahintulot niya yung problemang ito. Kapag dumating sa iyo yung matinding karamdaman, alam ng Diyos ang magiging reaction mo. Do you believe that, mga kapatid? Alam ng Diyos yung magiging resulta. Because God is sovereign God. Down to the smallest of details, alam na ng Diyos ang mangyayari. Ito yung magiging reaction mo. Darating yung panahon na you will resent. Darating yung panahon na ikaw ay magtatanong, mag-question. God knows it all. Alam na ng Diyos na ito yung magiging resulta. Kaya nga, yung mga problema, yung mga trials, yung mga testing, in-adjust na niya. He has already adjusted it para ma-accomplish yung purpose neto sa iyong buhay. In-adjust na ng Diyos yung problema para sa iyo. Hindi yan full force talaga ng kaaway. Nabuhos sa iyo. Merong limits na sineset ang Diyos. Oops, wag yung kaluluwa. Oops, wag yung sobra-sobra. Ito lang ang aking sinet. Ito lang ang aking plano. At hindi ba kayo natutuwa doon, mga kapatid? Merong plano ang Diyos sa inyong mga buhay. Kapag dumating yung mga matinding pagsubok, hallelujah, hindi niya hinahayang ibuhos ng kaaway ang kanyang great terror sa iyong buhay. Ang Diyos pa rin ang may control. Oops, teka, mahina na siya, marami na mga dinadanas. Ito lang. Dahil ito yung kanyang limitations. Hindi ba nakakatuwa makita, mga kapatid? Hindi ba comforting na makita na kapag dumarating kayo sa mga trials, sa mga pagsubok, God controls it. At hindi kayo hinahayaang totally ma-destroy ng kaaway. Sabi ni Pablo, I am oppressed, I am knocked down, but not totally destroyed. Hallelujah! Ang ating Diyos ang siyang may hawak. Sabi sa ating mga inawit kanina, Jesus holds our hand. Glory to God. Kapag dumarating tayo sa mga matitinding pagsubok, He sets the limits. He sets the controls. Oops, wag mo ibubuhos lahat kaaway. Ito lang. Sapagkat ito yung kanyang limitations, ito yung kanyang kaya, ito yung kanyang hindi niya kaya. Praise God. Alam ng Diyos ang inyong mga sukat. Alam ng Diyos, kilala tayo ng ating Diyos. At hindi niya hayaan na dumating ang mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Believe that. He will not let you be tempted beyond your ability. Hindi yun sobrang simple. Sobrang komplikado nun. Kasi yung, alam din ng Diyos magiging resulta sa iyo nung struggles. Kung dumanas ka ng mahabang pagsubok, alam ng Diyos magiging resulta sa iyo nun. Diba? Yung pain, yung mga kinakailangan mong tiisin, yung mga kinakailangan mong endure, alam ng Diyos yun. That is why He just sets the right temperature, the right length for you. At ang comfort ng salita ng ating Diyos, sabi doon, kapag natapos na ang purpose, natapos na ang 400 years, lalabas ka. Hindi gapian, hindi talunan, but you will go out with possessions. You will go out with possessions. Sabi pa doon, nag-gather lang ako ng ilang mga quotes, no? Isang quote pa na nabasa ko, sabi doon, the hand of the great surgeon, yung nag-opera, no? The hand of the great surgeon never cuts deep than what is necessary. Kapag ino-operahan tayo ng Diyos, may minamolde sa ating buhay, hindi siya hihiwa ng sobrang lalim. It's just right na hiwa. Just right na pagsubok. Just right na haba. Just right
para lang maalis yung mga dapat maalis. Nakikita niyo mga kapatid? Hindi ba comforting yan? Hindi hinahayaan ng Diyos na ikaw ay makaranas ng full brunt ng gawa ng kaaway. Kasi kung hahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng full force na gawa ng kaaway, wala na tayo dito ngayon. Wala na tayo dito ngayon. Pero maraming salamat, God is in control. God is in control. At hinahayaan niya na mangyari yung mga trials, mga temptations, na sakto lang for you to make the light shine brighter. Hindi man natin alam kung bakit, anong reason, anong dahilan. Hindi man natin alam kung anong nangyari, or hindi man natin malaman. Kung babasahin niyo yung story ni Job, mamaya puntahan natin siguro, no? Hindi niya nalaman kung anong reason, kung bakit siya nagdusa. Pero, hindi nagbago ang ending, pinagpala siya ng Diyos. Kung babalikan natin yun, siguro balikan natin ng, i-reminisce lang natin, hindi ko babasahin pa. Si Job, alam natin yung pasimulang storya, kung paano kinausap ng Diyos ang kaaway. No? Parito yung kaaway. Kinausap niya yung Diyos. Nakita mo ba sabi ng Diyos, nakita mo ba si Job? Tapat yan maglingkod sa akin. Masipag yan, ganito ganyan. At sabi ng kaaway, sige, paitulutan mo na magalaw yung kanyang katawan, magkasakit siya, mawalan siya ng mga resources, etc. Dahil naglilingkod lang yan sa'yo kapag may pera, may kakayanan. Pero kapag wala na, ano na rin yan, atras na rin yan. Sabi ng Diyos, sige, galawin mo yung kanyang katawan, I will let you. Pero ang limit sa ito, hindi mo pwedeng galawin ang kanyang kaluluwa sa pagkatake niya. At sa madaling salita, alam natin na nangyari, nagdusa si Job. Alam natin yung nangyari, or alam natin yung dahilan, pero sa perspective ni Job, di niya alam. Bigla-biglang may dumating na ipo-ipo, namatay ang kanyang mga anak niya, bigla-bigla naubusan siya ng resources, bigla-bigla siyang nagkasakit. Hindi niya alam kung bakit. Alam natin kasi nabasa natin eh. Pero siya hindi niya alam. Kaya nga, nauwi siya sa kalagayan, nag-question siya sa Diyos. Totoo na siya ay innocent. Wala siyang ginawang mali. Wala siyang ginawang kasalanan. Nag-question siya, nag-question siya sa Diyos. Sabi pa nga niya, gusto kong makapunta doon para tanungin ng Diyos, bakit nangyari sa akin ito? Wala naman akong ginawang mali sa iyo. If you will read the story. Sabi pa niya, kung agnasin man yung aking katawan, I know my Redeemer lives. Diba? Alam natin yan? Quote natin yan, di ba? Madalas. I know my Redeemer lives. Kung babasahin yung sunod nun, ang gagawin niya kapag siya namatay, pupunta siya doon sa langit to question. Lord, ano nangyari? Bakit ganon? Ganon yung purpose niya. Maganda yung quote eh, pero kung tutuloy natin, ka-question niya this, Lord, ano nangyari? Wala na mong ginawang mali ah. At sa madaling salita, dumating yung inspiration sa kanyang kaibigan na sa Elihu, sila'y pinagalitan, at dumating ang Diyos mismo. Sa chapter 38 ng Job. Dumating ang Diyos doon. Job, nasaan ka nung ginawa ko ang langit? Where were you, Job, nung ginawa ko ang lupa? Nasaan ka nung nilikha ko ang lahat ng bagay? Basahin niyo yung chapter 38, 39, 40, 41. Nagtanong lang ang Diyos. Puro rhetoric questions. Job, nasaan ka nung nilikha ko yung waterfalls, nung nilikha ko yung mga bato, nilikha ko ito lahat ng mga bagay? Si Job ay naghahanap ng question sa Diyos. Pero nung nag-reply na ang Diyos, hindi siya sinagot directly. Anong ginawa ng Diyos? Pinakita niya how sovereign He is. Job, hindi mo ba alam? Ginawa ko ito lahat. Even to the smallest of details, ako may gawa niyan. Kaya sabi ni Job sa chapter 42, Lord, I'm sorry. I'm sorry, Lord. Anong naging lesson dun? Ang Diyos ay sovereign even sa ating mga pains and sufferings. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos kapag may matinding pagsubok ka because He sets it for you. Alam ng Diyos na kapag merong matagal kang problema because the Lord
has appointed it, sabihin natin ganyan, has planned it for you. Hindi para i-destroy ka, hindi para sirain ka, but para ang pananampalataya mo ay magkinang pa, even brighter. God knows it. At ang ginawa niya kay Job, sa madaling salita, hinumble niya si Job. Job, alam kong ginagawa ko. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Alam kong ginagawa ko kasi ginawa ko ito lahat. Ikaw, nasaan ka nung ginawa ko ito lahat? So si Job, with humble heart, sorry Lord, I should have never doubted you. At mga kapatid, kung dumanas tayo ng mga pagsubok, minsan mag-question tayo sa Diyos, di ba? Lord, bakit ganito? Bakit ito nangyayari? Ba't ang bigat? Nag-pray naman ako. Pero, pag natin antayin pa, na biglang lumabas yun ng Diyos, magtanong ng mga rhetoric questions. Nasaan ka, brother, nung ginawa ko yung langit, yung lupa? Nawa sa gabing ito, ma-realize na natin, God is in control. At sovereign siya sa lahat ng bagay. Even sa mga dinadanas mo ngayon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Gaano man kahaba na pagsubok, gaano man katindi na pagsubok, alam ng Diyos yan. Dahil siya nag-set yan para sa'yo. Praise God! At dahil siya nag-set yan sa'yo, sabi niya dun sa Corinthians, sabi niya doon, kung panahon na tila ba suko ka na, He has also provided a way for you to escape. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang mga salita. Na-humble si Job. Nakita niya, siya ay tao lang. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Kaya sa mga sandaling ito, may mga dinadanas ba kayong matitindi mga problema? May mga trials ba kayo na dinadanas? Sabi sa Banal na Sulatan, sabi sa ating mga napakinggan kanina, binasa kanina, lahat ng ating mga afflictions, it will end. It has a start date, it will end on its appointed time. Magtiwala tayo sa Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa. Kung may pagsubok ka ngayon na napakabigat at tila bagsuko ka na, magtiwala ka sa Diyos. He knows what He's doing. He knows what He's doing. Dahil siya ang center na lahat ng bagay. Dumating man tayo sa mga may bigat na pagsubok, at tila ba, Lord, how long? Lord, sobra naman ito pagsubok na ito. Wala naman akong ginagawang mali, wala namang ginagawang masama. But the Lord knows what He's doing. Matuto tayo magtiwala sa Kanyang kakayanan. If today, marami kang mga troubles, if today, marami kang mga trials, napakabigat at napakatagal, at tila ba hindi matapos-tapos, be comforted in these words. It will end. It is set at the right temperature, it is set at the right time. Gaano man kahaba yan, it is set just for you. For God to accomplish His purpose. For that pain to accomplish its purpose sa iyong buhay. At kapag natapos na yung purpose, nangyari na yung purpose, tapos na ang pain. Tapos na ang afflictions. May purpose na ginawa ang Diyos, kaya hinayaan niya yung bayan na ma-enslave for 400 years. May purpose na ginawa ang Diyos kung bakit meron tayong mga diseases sa gabing ito. May purpose na ginawa ang Diyos kung bakit kinukuha ang ating mga mahal sa buhay. Kung bakit may mga financial problems. Minsan hindi natin kinakailangan malaman anong reason kung bakit. Pero huwag ka mag-alala. Ang comforting na salita doon ng ating Panginoon, gagawin niya ito para ma-accomplish yung purpose. At kapag natapos na yung purpose na yon, whether by growth in faith, or whether kayo matuto magtiwala sa Diyos, or whether sa maraming mga bagay pa, pag na-accomplish na yun, tapos na rin ang problema. Wala nang purpose yan, so hindi na mag-stay yan. It will pass. Yun yung ating panghawakan. That is faith. Kasi kapag nakatingin lamang tayo, walking by sight, parang hirap mabuhay eh. Mahirap mamuhay na ng maraming mga circumstances. We question God and His authority. Pero walking by faith means you see the way God sees. Meron tong dulo, meron tong wakas. At i-accomplish ng Diyos ang kanyang kalooban. God will not send trials without the intention of blessing.
Hindi siya likong Diyos, mga kapatid. Hindi siya mag-ascend lang ng pagsubok ng wala-wala lang. Hindi mag-ascend ng Diyos ng pagsubok ng wala siyang dahilan. Gusto ko lang eh. Kumbaga sa termino nga, trip ko lang. Walang ganon. Hindi ganon ang Diyos. God will not send trials without the intention of blessing. So sabi sa isang quote, so therefore, where the trial is great, we may be sure that the blessing intended is great also. If the trial were to be allowed to lengthen itself out beyond the possibility of fruit bearing, listen to this, it would become simply an evil, an objectless infliction. Kung hahayaan ng Diyos na tumagal ng sobrang tagal yung trial, beyond sa magpuproduce ng fruit, ng resulta, no, ng fruits of the Holy Spirit, beyond that, beyond your ability, hindi na siya good. Magiging makakasama na yan sa'yo. It would become evil. At ang Diyos natin ay hindi Diyos na masama. Hindi siya evil God. He's a good God. A gracious God. So, hahayaan niya dumating mga trials sa'yo just on the right time, just on the right length. Sabi din sa quote, therefore, say to yourself that this day's trial could not be spared. God has still further blessing in store for me. Ibig sabihin, kapag currently nasa trials ka pa, ngayon, sino ba may mga karamdaman dito? May mga trials. Meron ba kayong mga trials, mga kapatid? Kung nasa trials ka pa ngayon, that means God has a purpose. God still has a purpose on that. Pero meron din pag-asa. Dahil kung anong purpose niyang trial na yan, kapag natapos yan, yung purpose, ma-address na, matapos ng trials, at huwag kayong mag-alala, hindi kayo lalabas na luhaan. Ang sabi doon, God still has further blessings in store. Nung si Job ay in-afflict ng Diyos, o pinahintulot ng Diyos na ma-afflict si Job, siya ay lumabas, hindi gula-gulanit, hindi siya may sakit na lumabas. Natapos ang storya ni Job, double, triple ang kanyang resources. Lahat ay nirestore and even more ay pinagkaloob ng Diyos. At yun din yung panghahawakan sa gabing ito, mga kapatid. Kung may mga trials kayo, may mga pagsubok, una, may simula yan, matapos yan. At kapag natapos yan, kapag na-accomplish na ang purpose ng Diyos, lalabas kayo dyan na hindi na tulad ng dati. May pagpapala, may blessings, may growth, may bibigay sa iyo ang ating Panginoon even more. Kung may mga nawala man, dahil sa trials na yan, i-restore yan ng Diyos tenfold, manifold, sapagkat ang Diyos ay Diyos na wise God, and He knows. And He is, sabi doon, He is a Jehovah Jireh. He is your provider. So kung dumadanas ka ngayon ng mga trials na financial, may simula yan, may katapusan yan. Alam ng Diyos yung purpose, alam ng Diyos yung kalooban niya. Trust Him, and He will not delay. Sabi sa Habakkuk, di ba? Darating ang appointed, ang vision, it will come. Yung plan ng Diyos, it will come. Habakkuk chapter 2, verse 3. Kahit na tila ba ito'y magtagal, it may seem to be slow, and yet it will not delay. So yung appointed ending ng inyong mga problema, darating yan, huwag kayong mag-alala. Yung 400 years para sa bayang Israel, dumating yun. And same goes with you. Yung appointed ending, hindi naman natin alam kung kailan yung end. Pero God knows, yung appointed ending time niyan, sa tinakda na panahon ng ating Panginoon, it will end. It will end. So be comforted. As I close, God knows what He is doing. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kung may mga problema kayo, may mga trials, sabi doon, sa Habakkuk chapter 2, verse 3, darating yung salvation, darating yung pagliligtas. It will not delay. It's more than just comfort. Maganda kung kinocomfort tayo ng Diyos sa mga panahon ng problema, di ba? Kinocomfort tayo ng Diyos sa panahon ng mga pagsubok, pinapalakas tayo, kaya mo yan. Maganda yung comfort no? Diba? Sinong ayaw ng comfort sa panahon ng pagsubok?
Pero even more than comfort, ang i-offer ng Diyos. Ang i-offer niya, pagtatagumpay. Katapusan sa mga problema. Ano mas maganda? I-comfort ka sa mga problema o matapos yung problema? Siyempre matapos, Brother Tim. At huwag ka mag-alala, hindi lamang basta comfort ang in-offer ng Diyos, kundi end sa lahat ng inyong mga afflictions. At ultimately, pagdating doon sa langit, in the twinkling of an eye, at that last trump, all troubles will cease. All sorrow will be erased. Tapos na ang purpose ng Diyos. Nakikita niyo ba mga kapatid? Pero hindi natin kinakailangan magantay na rapture. Makisipin niyo, alam niyo, naalala ko yung story ni, I'm closing na, no? Naalala ko yung story ni, nung namatay si Lazarus, di ba? Nung si Martha, I believe, nilapitan niya si Jesus. Sabi ni Martha, Jesus, kung nandito ka lang ng mas maaga, hindi pa sana siya namatay. Sabi ni Jesus, kinomfort siya. Sabi ni Jesus, kamagalala, mabubuhay siya muli. Tapos sabi ni Martha, naniniwala ako on that last day. Minsan may faith ka pero parang hindi pa nilubos-lubos. On the last day, sabi ni Martha. Pero on that day mismo, ginawa ng Diyos, binuhay muli si Lazarus mula sa kamatayan. What is that? Kapag na-accomplish yung purpose, matapos yung affliction. Hindi natin kinakailangan magantay na rapture. Kung may mga karamdaman kayo ngayon, kung may mga problema kayo ng pag-itiis, alam kong napakasarap mag-antay na sa rapture para matapos na lahat ng problema. Pero merong pag-asa na higit pa na, hindi na mahigit, pero may pag-asa din doon na dapat kayo magalak, mga kapatid. Na hindi kinakailangan dumating yung rapture. Kapag natapos yung appointed time ng Diyos sa inyong mga problema, it will end. Wala pa yung rapture. Kung may karamdaman ka ngayon, kung meron kang high blood pressure, kung meron ka sakit sa puso, ano man yan, kapag na-accomplish ng Diyos ang purpose dyan, it will end. Karamdaman mo, wala na yan. Wala nang purpose yan kapag na-accomplish na ng Diyos. Mga financial problems, mawawala yan. Dahil na-accomplish na ng Diyos ang kanyang purpose. Yung mga problema mo sa family, mawawala yan. Kapag na-accomplish na ng Diyos ang kanyang purpose. It doesn't need to be on the rapture on the last days. God can do it now. So have faith, mga kapatid. Have faith. God is in control. Do you believe that, mga kapatid, sa gabing ito? Ang Diyos ang may control. Even sa mga circumstansya ninyo, even sa mga problema ninyo, God is in control. Amen. Ating palapakan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Tayo yumuko at manalangin. Nakita namin Diyos. Kapasalamat kami on the simplest of your word. We're thankful. We're glad na ang sabi sa mga salita, you are in control. Na hindi mo hayaan na kami dumanas ng mga pagsubok na hindi namin kaya. Hindi mo hayaan na dumanas kami ng mga problema na beyond our ability. Maraming salamat. May katapusan ng mga problema, meron din itong, may simula mga problema, meron din itong katapusan. Maraming salamat na mga pagsubok na ito ay hindi dumating para manatili lang, i-destroy kami. It will come to pass. Maraming salamat, O Diyos, hindi lamang comfort ang binigay mo. Hindi lamang comfort sa panahon na kami may problemado. Hindi lamang pag-cheer up ang binigay mo sa bawat isa. Binigyan mo rin kami ng pag-atagumpay. Isang assurance, isang pag-asa, na one day, once the pain, the purpose of the pain has already accomplished, kami ay makakalaya na totally and completely. Matapos na mga problema, matapos ng bigat, matapos na totally and completely free. Kaya maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa pag-asang ito. Maraming salamat sa pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin. Hindi namin ito magagawa, Lord, kung wala ang pananampalataya na ang sabi mo sa iyong mga salita that is freely given sa bawat isa. Mahirap, O Diyos, tumingin beyond the walls na we can see right now. Maraming mga problema, maraming mga trials na magpapahina sa amin. At kung kami lang, O Diyos, maraming beses na kami sumuko, maraming beses na kami nag-give up. Pero we are looking with faith, not by sight. We are walking by faith, not by sight. Kaya nakatingin kami what lies ahead.
na ikaw ang nagplano lahat ng mga bagay na ito. At hindi mo nahayaan na sobra sa aming mga kayanan. Hindi mo nahayaan na mas mahaba sa necessary. Oh, Panginoon, salamat. Hallelujah. Just the right testing, just the right trial that we need para kami lumago, tumibay pa sa pananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga salitang ito. Oh, purihin ka. It's just the right that we need para kami lumago, tumibay. Napakahirap sabihin ito, Lord, dahil ang daming mga pagsubok na nakakapagpasuko sa amin. Pero with faith, we can say, oh, it's just right for you and me. It's just right. Hallelujah. Sakto lang sa aming mga kayanan. Sakto lang to accomplish your purpose sa aming mga buhay. Oh, purihin ka, O Diyos. Salamat sa comfort na ito na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalayan mo ang bawat isa and sila ng mga dumadanas na mga trials, mga testing, mga kabiguan ang aking dalangin. Lord, ipakita mo sa kanila ang aming mga napag-usapan sa gabing ito, ang kataas ng iyong mga salita. Ipakita mo, Diyos, that whatever testing or trials that we may face, it's just right to accomplish its purpose. And once the purpose is done, all afflictions will be erased. And we will have blessings greater than what we have already received. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Purihin ka. Balik lamang sa iyong papuri, pagdakila. Sa tangit na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin natin, Panginoon. Paano ba tayong tumayo, mga kapatid? Alay tayo ng awitin. Awitin natin na sama-sama yung awit. It's a wonderful song to be reminded of sa gabing ito. Bago tayo umuwi, kung may mga prayers kayo sa gabing ito, at mamaya sa inyong pagtulog, be reminded of this. Alam ko may mga pinagadaanan kayo na hindi ko man alam. Maraming mga pagsubok, iba't iba tayo pinagadaanan. Pero it didn't come to stay. It came to pass. Matapos din yan. Dahil mayroong appointed time ang Diyos para matapos yan. Planado ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Hindi ko na nabasa, no? Sabi sa Lamentations chapter 3. Alam niyo ba, ang Lamentations ni Jeremiah is a depressing book. Nakakalungkot. Hinayag ni Jeremiah ang kanyang kalungkutan. In-express niya ang kanyang sadness and sorrow and grief. Pag binasa niya Lamentations chapter 3, sabi niya, kulang na lang ay ako'y maging patay. Dahil sa napakaraming mga kalungkutang kabigatan na aking naranasan. I am but a dead man. Pero sabi niya doon sa Lamentations chapter 3, gusto kong basahin natin na sama-sama. Pwede pakidisplay. Lamentations chapter 3, ayokong palagpasan ito, mga kapatid. Sabi niya doon sa verse 1, I am the man who was in affliction under the rod of his wrath. Kung mabasahin niyo hanggang verse 20, in-express niya ang kanyang kabigatan, kanyang kalungkutan. Pero sabi niya sa verse 21, but this I call to mind, and therefore I have hope. Sabi sa verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will have hope in Him. Amen and amen. Be comforted with His word.